Ibahin natin yung methodology ng Commission on Audit. Okay. Ano ang default ng Commission on Audit? Post-audit. Tapos na yung Tapos project. na. Nakita mo, lahat ng ginawa ng ahensya ng gobyerno, kasama na yung inilatag ng mga politiko, post-audit. Anong klaseng sistema yon? Kung kailan tapos na, tsaka mo pupulisin. Bago mo umpisahan, lalo na yung mga big-ticket project, talagang kapag hindi mo binantayan, maaaring pagmulan ng corruption. Magkano yung big ticket na yan? Billion ang pinag-uusapan natin dito. Billion. Let's say from 5 billion and up, big-ticket projects. Bakit hindi pre-audit? Ibig sabihin ng pre-audit, bago pa simulan, sino ba ang security guard ng kabambayan ng ating bansa? Sino? Commission on Audit. Minsan tinanong ko sa kanila, ipinipilit nyo yung post-audit na yan. Pero tingnan mo kako yung Section 36 ng inyong Presidential Decree 1445. Ito yung Audit Code of the Philippines. Nakalagay doon. Ang audit dapat preventive. Paano mo mapiprevent kung tapos na yung Kaya project, nga. tapos na yung serbisyo, doon ka lang mag-audit, na-prevent mo ba? Hindi. Yan ang sinasabi ko. Bakit hindi maisakatuparan yan ko? Gumagawa akong pilit ng panukalang batas na gusto kong ganun ang gawin natin. Ano nangyayari? Ayaw naman kasama ko. Hindi sila makakakorap. Isipin mo kung minsan 2 taon na hindi man lang na-agenda yung aking bill. Ganun ang gusto kong mangyari. Sinabi ko, tignan mo, preventive, IUEEU, irregular, unnecessary, excessive, extravagant, unconscionable expenditures of public fund prevention. Ilatag mo ang magagandang kondisyon para magkaroon ng fighting chance ang isang kapuspalad na lumaban sa buhay. Lalaban siya eh, lalo na yung mahirap.